Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may ibabalita po tayo sa inyo ngayon na pag-uusapan natin at ito po ay good news, no? Bagong weapon system na gawang Pinoy. So, ito po, no, mula po sa UNTV News and Rescue. Panoorin na lang po natin ito at bigyan po natin ito ng reaction. Ito po. Multiple impacts confirmed. Sa layong mahigit kalahating kilometro, sapul ang target sa sunod-sunod na putok ng 50 caliber machine gun mula sa lumang Armored Personnel Carrier o APC. Dahil sa inilagay na bagong sistema dito ang Cobra o Controller Operated Battle Ready Armament, kaya mas sakto sa target. So yun po yung pangalan, no? Cobra, no? Talagang magaling ang Pinoy dito kasi alam ko mayroong mga gawang Danao din, no? Magagaling ang Pinoy kaso hindi yun nalilisensyahan to. Ito po ay ni-license po ito at talagang ikakabit na ito sa ating mga tangke. Mabilis at ligtas ang mga kasali sa operasyon. Gawang Pinoy ang Cobra na idinevelop ng Department of Science and Technology o DOST sa loob ng 2 taon. Ito ay isang sistema ng armas na ikinakabit sa mga sasakyang militar tulad ng tangke at armored vehicles. So grabe, no? 2 taon dinevelop ito. So supposed to be, aasahan natin dito ay talagang maging perfecto, no? Ng tangke at armored vehicles. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangang malantad sa panganib ang gunner dahil madali niyang makokontrol ang machine gun o kanyon kahit nasa loob lang siya ng tangke o APC. With this, all the operations in manning the gun, firing the gun, will be done inside the APC. And this is automated na. Automatic siya. It will be the gunner will be held by a tracking electro-optics. It will lock on the target, and then kahit saan pumunta yung target basta within the range, it will fire by ano pa rin ng gunner yung operation. Okay, man pa rin. Kung dati kailangan pang lumabas ng gunner dito sa APC para putukan ng kalaban gamit ang 50 caliber machine gun na ito, pero sa tulong ng Cobra system, hindi na kailangang lumabas ng sundalo. Gamit lamang ang remote control, kayang tamaan ng kalaban sa layong 1 kilometro. Sana lang po itong machine gun na to may sensor, no? Kung may tao sa likod, no? Or else dapat 360 yung camera nito, nakikita nila kung may tao sa likod. So nakikita ng operator kung may tao sa likod kasi mahirap pagka ganun, no? Kung may kalaban sa likod, hagisan ito ng granada, sira, no? So siguro tingin ko ang magiging kalaban lang nito is sniper, no? Na kung asintahin yung camera ay wala nang use, no? Sana mai-operate pa rin ito ng manual in case na masira yung camera. Ginawa ito upang palakasin ang mga armored vehicle ng AFP. Target ng Philippine Army na kung maaari ay malagyan ng ganitong sistema ang lahat ng kanilang mga tangke. Pero sa ngayon, 20 muna ang kanilang initial na target. Sa ating CADC, yung Archipelagic Defense Concept. Of course, the Army will always be fighting on land. Our land defense concept. Alam natin at the end, the last battle will be fought on land. So we are really strengthening our capability on land, how to defend our land. And this armor division is malaking bagay ito sa ating external defense, no? That's why we are developing systems and capabilities. Ilang dekada nang nakasandal sa pagbili ng gamit pangdepensa ang Pilipinas sa ibang bansa. Mas mahal, hindi compatible kung minsan at may delay pa.
Pahirapan din kapag nasira ang gamit na binili sa kanila. Kailangan pang ipagawa sa ibang bansa o kaya ay antayin ang ipapadala ng manufacturer. Hindi katulad kung lokal ang magmamanufacture ng ganitong weapon system, kalahati ang matitipid ng pamahalaan. Kung andito na yung technology by our local manufacturers, then mas madali yung turnaround time. Sa ngayon, 5 local manufacturer na ang nagpahayag ng intensyon na i-reproduce ang Cobra. Ang DOST naman ay patuloy sa pagdevelop ng mga bagong kagamitan at sistema na makakatulong sa militar. Nauna nang dinevelop ng DOST ang Buhawi, isang fully automated remote-controlled weapon station para naman sa mga sasakyang pangdagat ng Philippine Navy. Marami po kaming ginagawa that can be shared with the military. So for us, working with the military industry or defense industry would serve many good purposes, especially developing new products, not only for military but for civilian purposes. So, yun po, no? Meron para sa, para sa Navy. Yun nga yung Buhawi. Pero nabalitaan na natin yun noon. Di lang natin alam kung may naka-install na yan sa mga Navy natin, sa mga fast patrol boat. Dapat nga meron din yan ng ating mga yung Coast Guard, di ba? Dapat meron din, no? Kaso kahit water cannon, wala, no? I don't know kung ano yung diskarte dyan ng ating Pangulo. Huwag na natin pakialaman yan. Igalang na lang natin at irespeto. Ngayon, ito, sana meron din ito yung ang Philippine Navy, no? Malagyan din, no? Lalo na yung nandun sa makapag-deliver doon sa Tito Island. Dapat malagyan doon, no? Magkaroon. So, nakakalungkot din na 20 pa lang yung purpose nila para lagyan, 20 pa lang yung malalagyan sa mga tangke natin, no? Pero sige, malaking bagay na rin yan, pero napakaliit po ng bilang na yun. Hopefully mag-multiply, ponduhan ito ng ponduhan at magkaroon ng mass production ito para agad-agarang marisolba, malagyan ng ganyang klaseng high-tech na baril yung ating mga tangke. Hope so hindi lang sa mga tangke, no? Hopefully, malagyan din yan yung mga barko. Tingin ko, pwede rin naman siguro sa barko yan, no? So, ang ano nga lang sa barko, maalon. Or siguro dapat yung camera nito, may stabilizer, At pag bumaril siya, medyo, kasi, pagkaalon yung kalaban at magalaw ang barko. Medyo mahirap i-disenyo yung ganon. Pero alam ko, kaya ng Pilipino ngayon. Kayang-kaya ng Pilipino yan kasi yun nga, yung tungkol doon sa Buhawi. No, siguro dinidevelop pa lang yun. Di pa natin alam kung nakakabit na yun. So ako ay nagpapasalamat sa DOST dahil sa pagtulong nila sa ating mga kasundaluhan na mag-develop ng ganitong firearms o weapon system para sa atin, yung pandepensa na rin natin. At pang-upensa sa mga ngahas, mga masasamang loob. So, yun po, maganda itong ibinalita ni UNTV News and Rescue, Sana laging ganito, magagandang balita yung nakikita na nakakarating sa atin. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Huwag po nating kalimutan magpasalamat sa Diyos tuwina, na hindi lang dahil may kailangan tayo ay doon lang tayo mananalangin. Dapat manalangin tayo ng pasasalamat din. Maraming salamat po. Ito po ang Aboy Mix Videos.